Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, ang oras alas 10:12 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang gabi Pilipinas! It's Monday! Maulan na Monday, Manic Monday, kung ano-anong Monday, Blessed Monday, sabi ni Arnel Relampago. Pero marami pa ho tayong pag-uusapan ngayon. Kahit umuulan po, maulan-ulan sa labas, umuulan pa rin tayo ng chika. At meron tayong special guest mamaya. At napakapalad po natin ngayon, di ba?
dahil kasama natin ang mga pinagpipitaga ng mga personalidad sa showbiz. O taray! Pero ako po muna si Gorgie Rula para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes! Live po! Live ha! Hindi sa Arizona, USA! Tito Louie Alejandro! Hello po! Andito ako ngayon sa iyo, live na live. Pero this time, wala ako sa Arizona. Correct. I'm right here with Tito Gorgie. At magandang gabi sa inyong lahat. Thanks, Tito Louie. At isa po, of course, ang aking katroika. Magandang gabi, Jerry Olea. Isang gamol na gabi. Gamol, kasi nga meron tayong kasama mamaya. Diba? Merong hit, gamol, ha? oo. Gamol na gamol. Habang, alam ko, papasok na siya dapat sa Zoom. Special guest po natin mamaya. Pero bago yan, habang kinokontak din si Tita Morley. Kasi si Tita Morley naman, ayos na siya kanina, nag-video call sa akin. Nakabihis na ako. Pero ang lakas ng ulan. Wala rin tatanggap sa kanyang Grab para ihatid siya dito. Kaya naiwan siya doon. Ayan. Tita Morley, andyan na ba si Tita Morley? Ayun. Okay. Habang kinokontak pa si Tita Morley, mahina daw ang signal niya. Dami na magdahilan ni Tita Morley. Naku, pag ganyan ka, Tita Morley, mawawala na tayo dito ng programa. Sige ka. Tatuluyan tuloy. Ulan daw kasi. Pero mamaya pa may special guest tayo at mamaya papasok na po siya dito. Dahil mas maganda, Tito Louie, dahil ikaw alam mo ang mag-show siya doon sa Arizona. Teritoryo diba? Totoo. Mo Kasi yun. pinopromote yan. Mga 6 months ago pa. Kaya alam ko, nasusuportahan siya ng mga Pinoy sa Arizona. Ah, talaga? Yes, kasi di ba nagpunta si Eric Quezon noon? Parang iba naman yung sabi. Parang nagpunta sa Arizona ang Eric Quezon noon. Okay, oo. So yung producer, pumunta siya doon sa live performance nga ng Eric Quezon. Meron siyang palabas sa sinehan. Okay. So nakita ko, sabi ko, ay, meron palang concert ng Kailan isang yun? artista. Matagal na yun, ha? 6 months ago. So 6 months ago pa ba yun? Nag-promote sila dahil 6 months before. matagal na Kaya pala. August yan. Di ko alam kung anong date sa August ang performance ng surprise guest sa natin. Arizona. Correct. Oo. Ngayon, Hindi na siya surprise. Andiyan na po na kakasama na natin No. siya. Ready na siya. Is- Kasi iikutin po niya North America and of course pati sa ilang bahagi ng USA. Northern California. Northern California. Bongga to. Sino to? Punta rin sa Canada. Yun na nga, sa Canada. Kasama At doon. magbe-birthday na siya. Malapit na ang kanyang kaarawan. Welcome na po natin, Andrew E! Hello! Ay, Hello! May microphone ba ako? Yes, May microphone malinaw, ako. Andrew E. Ako si Gorgie, si Jerry. Jerry Olea, your favorite. Si Jerry Olea, yan. At of course, si Tito Louie Alejandro, kagagaling lang niya ng Arizona, USA. Taga-Arizona siya. Andrew. Kaya, Andrew E, sa concert mo sa Arizona sa August 14, sa August 14 ay nandiyan siya. Kung pwede ka niya makover doon sa iyong concert sa Arizona. At No problem. Tito Louie, i-share mo nga sa amin yung kinikwento, ituloy mo na yung kwento mo kanina na nandoon sa event ni na Eric Quezon. Tama. Na-promote na doon yung concert ni Andrew E. Ang title niya ay Andrew E. Live in Arizona. Tama. Yun, August 14. Alam mo, 6 months pa lang yan, ha? Nag-promote na ang producer. Kaya doon ko nakita yung logo ng poster. Andrew is performing in Arizona in August. Sabi ko, ay, magaling ang producer, ha? Panay ang promote niya. Sabi ko, well, sa ating mga Pilipino sa Arizona, let's watch Andrew E. Diyos ko, itong original naman. original na kondor, hip-hop at saka rap. Diyos ko, maghanap ko ng pangit, no? Humanap ka ng pangit. Ayun, Andrew E.,
hindi naman siguro to first time na nag-perform sa Amerika, no? So, nakapag-show ka na rin naman before. Yeah. Oh, Oo, yeah. Hindi nakapag-show naman. ka Yeah. naman before. Pero syempre, kahit hindi to first time, I mean like marami na rin akong, maybe around this will be my fourth time performing in all of America. But this time, all of the cities and all of the state or the cities that we will be in, ay ni-request ko and ginawa kong requirement ay dapat puro first time ako. Okay. So, itong si Arizona is first time. First time. Itong si San Leandro, first time. Oo. Itong sa San Antonio, first time. Okay. Yan. Oo. And then, they're still cooking up something in LA. But of course, hindi first time ang LA. But there's a place in Los Angeles where it's my first time. Okay. Wow. So yun. And then, tutuloy yan. After that, that endeavor, tutuloy naman yan to Northern Canada. Oo. Yan. Oo, sa may Canada. Oo. At yan. kasi nakita ka na namin kung paano mo talaga mabaliw yung mga audience pa ikaw na mag-perform, 'di ba? Talagang buhay na buhay. Ang lahat talaga. Jerry. Oo. Yes. How are you? Oo. Alam ko may bago Nakita mo na ba ako mag-perform? Of Of course. Nakita ka naman namin talaga. Pero alam ko may bago siyang kanta. Ngayong magbe-birthday May bago siya. siyang May bago kanta. siyang Oh, kanta yeah. lalabas. Oo. Entitled Pasta. Yan. Pasta na pagkain o pasta sa ngipin? Pagkain. Pasta. Oo. Hindi kasi Yan, yan ang new song coming up this coming July 30. Eksaktong birthday ko sa Lubong, like July 30 ng madaling araw. Ilo-launch mo Lalabas yun. yun whole worldwide sa lahat ng music platform. And then for the mukhang pag-uusapan natin to. Oo. For the very first time, nakita niyo ba yung yung pinromo ko, yung dinemo ko sa page ko sa Andrew E. Worldwide? Ay, hindi Yung pa tinatawag sana. na new technology, NFC. It's a new technology in Europe na dadali natin dito sa Pilipinas. Very new technology. Like it's probably like parang 3.5 or 4 weeks pa lang ang nakakalipas na-introduce to. Okay. Sobrang bago and ito ang sagot ng Europe para sa counterfeiting ng mga kinokopyang kanta. Good. Okay. Balikan natin yan mamaya kasi may isa lang akong tanong pagdating sa performance. Pagdating sa pag-perform mo. Information sharing yan sa lahat ng mga nakikinig sa DZRH. Believe me. Okay. Kasi ito na nga, nakikinig na sa atin mula sa Texas, sa Nocona, Texas, itong si Rina Alcantara Meli. Manunood na raw talaga siya ng concert mo sa Texas. Sa Texas naman ay kailan itong sa Texas mo? Pwede pakita natin yung mga posters diyan kasi na-forward sa din yung Texas posters. Sa Texas mo ay sa August ang sa Texas mo ay ba't walang nakalagay na date dito? Ang Texas, August 29 sa Texas. Clear. Sa August 29 ang sa Texas. Ayan, ito yung sa Hello, Texas. are you there? Yes, malinaw. Naririnig ka namin na... Clear ako sa inyo. Malinaw, Andrew. Oo. Kung clear ako sa inyo, sa Texas, San Antonio will be August 29. Oo. Stable Hall. That'll be August 29, yeah. Yes, sa Stable Hall. Yep. At ito na nga. Sa Stable Hall. Yes, correct. San Antonio. Oo. Paano mo nakapag-perform ka na sa Amerika? Of course, mga Pinoy pa rin naman nanonood doon. Pero ano ang kaibahan pag nagpe-perform ka dito at doon sa Amerika na definitely hindi naman karamihan Pinoy ang nanonood sa iyo? Iba ang energy din ba? Iba ba ang energy ng pinapakita mo sa kanila kumpara dito? Syempre, ewan ko kung siguro naman nakikilala niyo na ako when it comes to performance and performing. Correct. Dito kasi sa Pilipinas, ang condition kasi rito is
is always, nababalita mo nagpe-perform sa fiesta, sa mga festival, sa mga ganyang kaarawan ng mga probinsya, whatever, di ba? So, ang labanan lang doon is to perform sa plaza or maybe sa gym or maybe sa maybe sa auditorium nila and all that. So syempre hindi naman natin may mahihalin tulad yan sa kapag pinaghandaan natin ng isang lugar, lalo't-lalo na kung ang ine-expect nila sa iyo is a tantamount of a performance and a show talaga. Kasi ang Amerika, lalo na Amerika, syempre yung mga Pilipino diyan, pag medyo dumarating na yung panahon na bakasyon, hindi ba mahilig sila magpunta ng Las Vegas, di ba, magpunta ng Reno and all that. Nakakapanood sila ng mga show talagang tunay. Okay. So, pag sanay sila sa mga ganung show, hindi tayo pwedeng bumaba sa ganung expectation nila. Hindi pwede. And it has to be like, kung ano yung napapanood nila, na ina-expect nila na at least kung hindi ka man lang magiging at par, at least yung kung hindi mo malampasan, maybe at least doon sa gulatan na factor, doon ka medyo bumawi. And ang talagang ang pinakaugali ko palagi, and you know that, 30 years or even 40 years ago, when I started doing as a DJ sa mga mamahaling club dito sa disco dito sa Metro Manila, hindi ba ang tunay na is to do something that's really never been done before. So for me, ang pinaghahandaan namin ng aming team is to do something na hindi pa nakikita ng mga Pilipino sa Amerika. Yun ang talagang target namin para talagang masabi nila, wow, ngayon ako nakakita ng ganito. Yun yung mga ganong effect, di ba? I mean, hindi na yung katulad ng kakanta ka lang, hello, how are you? Kumain na ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Ayoko ng ganon. I mean, like, kasi for me, it's not really a tantamount of a performance show per se. Hindi. Kailangan mas paron. Mas higit paron. Kasi nga, yung ang mga Pilipino na nandyan sa Amerika, sila nga nakakapanood ng mga, kung hindi matitinding show, talagang show talaga, show proper. Paano ka pa kaya mag-entertain sa kanila kung mas mababa ka ron, di ba? I mean, kailangan, kung hindi pantay, higitan mo pa. Pero sa ibang bansa ba, Andrew, hinahanap pa rin sa'yo, kakantahin mo pa rin yung Banyo Queen? Parang yun talaga, ang saya-saya pag kinakanta mo yun eh. Yeah, malamang that will be one of those two songs to be the last one na ipe-perform natin all the time. Kasi yun yung multifaceted na na favorite. Lalo't-lalo na ng mga Pilipino na nasa Amerika. Kasi 'di ba, time comparing yung mga may kaedad na 50 pataas, yan yung mga humanap ka ng pangit days. Di ba? Di ba? Pero yung mga Banyo Queen, yan yung mga tipong nasa millennials na 30, 35 and less than 40. Millennials yan yun. na. Pero kahit ang Gen Z nakaka-relate gusto pa rin nila yung Banyo Queen. Yeah, kasi syempre hindi maiaalis na meron silang Spotify or maybe meron silang YouTube, di ba, na narinig nila hanggang ngayon. At syempre yung mga nag-upload ng mga video kapag nag-live ako, di ba, ina-upload nila. Kaya kitang-kita, nagkakantahan, na sabay-sabay nagsisigawan and all that. Kaya nakikita nila. And from that point, siguro na may memorya na nila, di ba? So, kahit anong Inglesero na nila doon, pagdating sa Banyo Queen, nakakasabay sila. Lumalabas. Pero pag kinakanta mo ba yung Banyo Queen, Andrew, naaalala mo pa rin yung nung gawin mo yon, yung ang lungkot-lungkot mo nung gawin mo yung kantang iyon? Ay! Sa panahon nasa Japan ka? Jerry, you're correct, ha? You are so correct. You are so correct. Kasi ginawa ko yan, that song, nung lumabas, of course, doon muna tayo sa kailan lumabas yan. Lumabas yan
June 5 of 1999. Ay, okay, as an eksaktong- album. Eksaktong date. As an album. Okay. Okay. So, syempre, lumabas yung album and plus na nakita na narinig na ng madla, narinig na ng taong bayan, whatever. Pero nung ginawa ko yan, I was doing it around December 1994 na. 21, okay, December 21 sa Roppongi sa Tokyo, December 21 of 1997. Magpapasko. Okay. So imaginein mo, imagine mo yung Sa Japan ganitong ka. condition at situation. Oo. Nasa Japan ka, Oo. malamig, Oo. Pasko, wala kang girlfriend, wala ka naman ding asawa, wala kang somebody, you are all alone by yourself and plus At ang nung kinakain mo ginagawa mo ay, ng mga panahong iyon, ano lang ang mga kinakain mo? Ramen lang ba? Hindi. Alam mo kung saan nasan ako niyan nung ginagawa ko yan? Nasa corner table ako ng Charlton and Sons. Ibig sabihin nun, sa Roppongi, yun yung pinakamasarap na pasta house. Okay. Andun ako, kumakain ako. Kumakain ako doon. And then, all of a sudden, meron ako, honestly, ewan ko lang kung basically, ituloy na natin to sa isang documentary. Pero ngayon ko lang ikukwento. Ganito kasi nangyari noon. Hindi ko naman talaga intensyon na gawin yung kanta na yan. Walang intensyon, alright? Malungkot lang ako at that time. Malungkot lang talaga. So, habang kumakain ako ng pasta, nasa labas, may nakita akong mama na old Japanese na kukuba-kuba. Yung meaning, yung kuba na, yung, hindi naman really kuba. At yung, alam mo yung nagkakanta kuba na, yung alam mo yung ganon, na matanda, na nagagilap siya ng, hindi ng basura kasi wala kang makikita basura sa Japan eh. Alam mo kung ano hinagilap niya sa kalye? Nag-iipon siya ng mga cardboard. Yung mga box, mga kahon. Okay. Yung mga kahon ganito. Yung mga ganitong kahon. Okay. Yung mga ganyan. Nag-aagilap siya, alam mo bakit? Para Kasi saan? iniipon niya yun para gawin niyang bahay kasi sobrang lamig. Ay, ang lungkot. Okay? So nag-iipon siya. So homeless Now, siya. Yan. Homeless yan. Bihira yan sa Japan but na-tsempo na. Kasi nasa labas eh. So dumaan siya sa akin, may dala siyang mga karton, may nakuha na siya siguro mga 5 piraso, 4 na piraso. And then natulugan ko kagad siya na naghahanap siya ng ganon. Kasi syempre nga, matanda. Gumagala, mag-isa, whatever. And then walang kasama, tapos may hawak na karton, mga box ng mga whatever. Natulugan ko na kagad ng puso ko. Alam mo naman ako, maawain talaga ako. Kahit hindi ko naman sabihin, ang puso ko aamin sa inyo eh. So, naramdaman ko yung pagdarahop ng mama. Okay. Ang ginawa ko, binitawan ko yung food ko, and then, sinundan ko siya sa 2 kanto na malapit dun sa Charlton and Son. Nung nakarating na kami dun sa 2 kanto, nakikita ko siya, doon niya iniipon yung mga box. Marami na eh. Medyo may karamihan na. So napadami na. So ang ginawa niya, pinagdidikit-dikit niya, tapos may dala siyang parang mga parang yung, alam mo yung matibay na masking tape, parang mga duct tape, may So ang ginawa ko, walang abog-abog, tinulungan ko siya para maikabit. Maging bahay ba? Hindi naman really bahay, but yung, alam, maging mini kubo ba? Mini kubo, parang ganon. So, okay. To the short of the story, nung nakagawa na ng kubo, with my help, kasi nga, medyo may katandaan siya, pumasok siya sa loob, and then, lo and behold, dinala niya yung bag niya sa loob na may lamang, parang radyo na luma. Okay. Kasi wala namang siyang yaman, di ba? So may radyong luma. Ako, maniwala ka sa hindi. Kasi, mamaya, ikukwento ko kung bakit ko naging ugali na to, kultura ko na to. Ang ginawa ko, sinundan ko siya doon sa ginawa naming mini kubo. Sa loob. Sinundan ko siya. Pag sunod ko sa kanya, tinitingnan niya ako, nagpapasalamat siya. Sabi niya,
Domo arigato, yoroshiku, sabi niya gano'n, salamat sa pagtulong, whatever. And then sabi ko, doito shimaste. And then, skoshi dake, tinulungan lang kita ng konti. And then, binuksan niya yung radyo. Nung nakaupo kaming dalawa sa loob ng mini kubo niya, ang tumugtog, Stand By Me. Ay. Oh. Down, 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 down. When the night has come. Banyo Queen. Bigla kayo na. Bigla naging banyo queen. So, nung tumugtog yon, nakaramdam ako na yung lungkot ko, Malungkot yung song. hira na. Okay. Nawawala na naglalag si Andre, sayang ha. Kasi di ba kanina Okay. kumakain ako sa pasta. Okay. Biglang ang kanta, Stand By Me. Sabihin, yung kasama mo ngayon, huwag ka nga alis sa tabi ko, Stand By Me. Di ba? Yun yung irony nung gabing yun. Okay. Kaya, nilagay ko yun sa bulsa ko, tinandaan ko yung song na yan, and 1997, after that, ginawa ko, binaliktad ko yung yung dating nung kanta. Kasi, sabi ko, kailangan kong gumawa ng isang kanta na makapagpapaligaya sa isang taong nalulungkot. And yung nalulungkot, na nagkaroon ako ng kasama, kasi nga yung tinulungan kong mama, then naging Stand By Me, ibig sabihin nun, kapag nakagawa ko ng kantang sobrang saya, ibig sabihin nito, guaranteed, sa darating na mga araw, Magpapasaya, pag may mga taong nalulungkot, mangangailangan ng kasiyahan sa musika or what, ito ang patutugtugin nila. Tama. Very good. Banyo Kaya Queen. yun ang naging effect ng Banyo Queen. Andrew, let's go back to your concert in Arizona. Alam mo, we do not have a huge community Filipinos in Arizona. So, ang mga taong manonood sa'yo ay mga Pilipino na ang asawa ay mga puti. I'm sure they will support you. Ngayon, Puro blood yan, puro blood. correct, malaking check. Ngayon, Andrew, how will you be able to entertain yung mga Amerikano hindi marunong magtagalog? Kasi I'm sure O hindi lang maintindihan yung hindi sila kanta. maintindihan yung kanta. Di ba meron ka ng repertoire? Are you going to change it? Yeah. No. Still, the songs will be Tagalog, of course. Okay. They will enjoy it, of course. Universal touch, of course. But then again, syempre, marunong din naman akong mag-perform in English. Sure. So, like, all I need to do is step by step, maybe inch by inch. Ita-translate ko lang sa English and then and probably do a little bit of parang stand-up or what. I don't know. We really don't know. Di ba? Depende na rin naman talaga sa response ng pero audience. Yung tanong mong yan, Yes. hindi tayo for the sake of na mga nakikinig ngayon at nanonood. Hindi po tayo mahihirapan sa ganun kasi kadalasan minsan yun din naman ang pine-perform ko. Nagpe-perform din naman ako sa ibang bansa na alam mo, Englishero din naman ako. So, Of course. I mean, So carry mo yan. sa Japan nga, nagja-Japanese ako. Di ba? Oo. So, Andre, pero ang alam ko itong US tour mo ito pati sa Canada, parang narinig ko before, parang matagal yun ang naplano to. Bakit ngayon lang natuloy? Basically, nagsaling lahi yung mga producer. Maybe that's the reason why. Siguro, yung mga unang nagbalak na producers got busy with other projects. That's why napunta ako sa aking mahal na Tita Lerma. Lerma de la Cruz. Lerma de la Cruz. No, si Tita Lerma of Berse Enterprise. Okay, iba. Kailes. Lerma Kailes. Iba. Akala ko Lerma de la Cruz. Kasi Puro nag-ano tayo. rin yan eh. Yeah. So, kay Nag-produce Tita Lerma ako lumanding, and then siya ang nag-pursue nito, siya ang nag-world connect, and at the same time, siya ang nag-produce nito towards giving entertainment in America and Canada. So, sa Berse Enterprises ako napunta.
Okay. Oo, pag-usapan naman natin, Andrew, yung birthday mo. Malapit na ang birthday mo. Oo. Doon mo na nga ilo-launch ang iyong... Doon mo ilo-launch ang mo, di ba? Okay. Pinapangako yun yung yung launching ng in fact it's a whole world launch of the brand new song Pasta. Yan. Of course, produced by me, myself under Red Parrot Music USA, and ito po ay under Broadlive Music Publishing. So I composed it, wrote it, lyrics and music and composition, everything. All original po yan. Wala pong pinagkopyahan katulad ng mga inaano sa akin, isinasampa sa balikat ko na puro kopya. But you know what? Honestly, hindi po kopya ang tawag doon kasi kapag kinopya mo yung kanta, okay, ibig sabihin nun, yung buong kanta, kakantahin mo. Okay. Kasi hindi pa ako nakarinig ng test paper na kinopya na hindi mo kinopya yung sinasabi doon sa test paper. Nakasulat sa test paper, oo. Di ba? Kasi di ba? Kaya mo nga kinopya yung test paper kasi kokopyahin mo kung ano yung nasa test kasi paper. Kung yun, diba? kasi gagayahin mo lang. Di ba? Kaya pag kumopya ka ng kanta, dapat kokopyahin mo yung kanta. Okay. Ako, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung kanta, ini-inspire ko behind my back, and at the same time, I put my lyrics and I put my vibe. Di ba? Okay. Pero yung kanta ba, yung paggawa mo ngayon ng kanta, gumagamit ka ba ng AI? Kasi yun ang isang issue ngayon eh. Hindi, ang ginagamit ko kasi yung mas bago, yung AE. Andrew E. So hindi ka na nag-AI, AE ka na. So itong pasta mo, saan ito inspired? Saan kanta naman ito inspired? Wala. Okay. It's all original. Yeah, it's all original. Isip mo lang. And based on my my melodical thinking. Ibig sabihin ng melodical thinking, naisip ko yung melody and at the same time naisip ko yung vibe, naisip ko yung conglomeration, and at the same time naisip ko yung concept. That's why pinurso ko to. Saan? Maybe pwede mo kami mabigyan ng idea ng song na to? Pwede mabigyan ng idea? Parang tipong ilang line lang? Oo. Hindi. Of course, syempre, sa kagiliwan ng mga nakikinig at saka nanonood sa inyo, the most that I can say is, kalimitan kasi ng Andrew E. song, it's always sasabihin nyo, narinig ko yung kanta nung araw, and then binago ni Andrew, and then ginaganyan-ganyan. This time, I will challenge you, pag narinig nyo yung kanta, tignan natin kung may makikita kayong kantang ganyan sa YouTube. Talaga lang ha? Tignan natin. Sige. Subukan natin yan. That's why, ang lakas ng loob ko, mga giliw kong host, ang lakas ng loob kong i-publish yan. Kasi everything is original, you know? Okay, oo. So, eto na, sa birthday mo, hindi ka na namin tatanungin, of course, ang edad mo sa birthday 59! ko. 59 na. Pinoking mo na, ha? Mag-59 na. Hindi. Don't worry. Ano ako ngayon? Ang tawag sa akin, junior citizen. Kasi papa-senior na. Papa-senior na. Hindi pa senior eh. Junior pa lang. Junior pa lang. Pero may mga mababago na ba sa'yo? Dumating ka na ba sa punto na medyo lilo na ako? Wala na, napatunayan ko na lahat? Wala na akong kailangang patunayan pa? Ano mga decisions? Gorgie ba? Gorgie, go ahead. Okay lang. Gorgie. Gorgie and Kuya Louie. Kuya Louie and of course Jerry. You know what? Sabihin ko sa inyo to. Maaring yung mga the likes of me na mga artists, feeling nila at nagsasalita sila and they're honest to themselves and they're honest to people. Sasabihin nila, ang dami ko nang napatunayan, and, ang dami ko nang nagawa, ang dami ko nang achievement, blah, 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 and all that. Sila yon, right? Ako ito, listen to me. Honestly, guys, wala pa akong nauumpisahan. Ay. Bakit mo nasabi yun? He hasn't started yet. Wala pa akong nauumpisahan. I haven't started yet. Oh, di ba? Bakit mo nasabi yun? Hindi kasi
you know, like, ang pakuwari ng lahat, Marami ka ng achievements. ginagawa ko yung aking karera, yung aking career, di ba? Yung singing career, or rapping career, or movie career. Akala ng iba, hindi ho, ang ginawa ko is family career. Oh? Nagpamilya po ako ng from baby to kids to now Adult. graduates. Doon po ako naging busy sa aking basketball team. So, sa aking karera, I haven't started yet. Hindi pa nga ako nakakagawa ng isang Hollywood movie. Ay? Oo, nabanggit mo yan before. Balak mo rin gumawa. Pero mamaya-maya, Andrew, baka mamaya pararangalan ka ng icon. Tapos sabihin mo, hindi ka pa nag-start, di ba? Kumbaga sa May lifetime achievement award may na siya. lifetime achievement. Considered as icon ka na Parang wala pang... Kaya nga yun ang nakakatawa, in reverse, irony ng nakakatawa. Why? Kasi, tinatanggap ko, nagpapasalamat ako, naku, maraming salamat po sa lahat ng binibigay niyo sa aking accolades, sa lahat ng binibigay niya sa aking trophy, binibigay niyo sa aking mga parangal and all that. Pero sa totoo lang, wala pa po ako nauumpisahan. Dito ko pa lang ngayon inuumpisahan. And at the same time, dito ko pa lang nagsisipag. Ngayon pa lang ako nagsisipag para gumawa ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa sa aking karera. Siguro isang phase na naman to ng bahagi ng buhay mo. Yun ang gusto mo siguro umpisahan. Pero marami ka nang napatunayan. Hindi kasi syempre ang tahi ko dyan would be like yung mga nag-appreciate sa akin nung araw, with Humarap Ka ng Pangit, Binibirot siya, Anfor Medina, correct. Like and probably the Banyo Queen and all that. Yung mga ganyang kanta, yung mga nag-appreciate sa akin, honestly, kami nagtandaan na rin Di ba? Okay. Di ba? Syempre. Nagtandaan na rin kami. So, ang challenge sa aking mind at sa aking, deeper thought is yung the new generation. Okay. Yun yung aking challenge So, sa new generation... So, yun ang gusto mo umpisahan. sa new generation, wala pa akong nagagawa. Kaya, new generation, Panibago yan. expect me now with my very first song this coming July 30. Expect me, believe me, you won't believe na I have created a song like this. Talaga? Nice. Curious tuloy ako dyan. Something to look forward to. Andrew, on your behalf, gusto ko nang manawagan on your behalf Bakit? sa ating mga kababayan, kaibigan at pamilya ko sa San Leandro kasi doon ako nakatira for 30 years. Oo, doon ka naman. Ay, my goodness. Oh, my goodness. I just moved to Arizona. Pero sa San Leandro, where you will be performing at Bal Theater, ay andoon ako for 30 years. Kaya mananawagan na ako sa aking mga kaibigan, mga pamilya, mga kaibigan to support Andrew E. in San Leandro. Sa this coming concert in August 23 naman. August 23 ito sa San Leandro. Yes. Okay. So isa-isahin natin Andrew Ang mauna mo munang ipe-perform concert ka ay sa Arizona. Yes. Tama ba? August 14. Yes. At the Royal Palace event venue. Yes. That's right. Royal Palace event venue. Then tapos ang sunod mo naman ay Leandro, California. sa San Leandro. August 23. Tapos sa San Antonio, Texas, sa San Leandro, California ay sa Historic Ball Theater. Tama. Sa August 23. Tapos sa San Antonio, Texas naman ay sa August 29. That's Saturday sa Stable Hall naman ito sa Texas. Tapos sa Canada, September 5 sa Canada event. Yes, tama. Yeah. So apat itong it will be at Whitby, Ontario.
Very good. Sa Ontario. Naku, Conitan Aguilar, malayo ikaw. Si Conitan Aguilar ay nasa Toronto, Canada naman. So marami mga But taga-Canada. you know, you know, that's the closest thing to Ontario. So maybe okay. kung talagang you know, they're so free and all that, Sasadyain then nila. probably they could, in a group they can go there, di ba? Correct. Kasi wala po akong shows sa Toronto. So, di ba? Dito Doon ba sa Ontario na lang. sa mga concert na ito ba, meron bang meet and greet? Parang may mga ganun usually, di ba? Mga photo. Meron, may mga VIP meet and greet. Yeah. May mga I saw photo it. I saw it. Good, Nakita good, ko. And Okay. you know, that's why I'm so excited na I will be bringing the very least, at least mga probably 600 pieces of NFC. Yun yung sinabi ko yung sa inyo kanina, remember? Okay. Yung NFC. NFC, Yeah. So it's a card na parang credit card na once you tap it on your phone, papasa sa'yo yung kanta ko. Very good. Mabilis. Okay. Mabilis. Yeah, and then, pero, ang kagandahan ng technology nito, hindi mo siya mare-record. Very good. Hindi mo siya mare-record. Okay. Good. So, Hindi Andrew, mo siya mare-record. At hindi mo rin siya masashare. Okay. Hindi mo siya masashare. kakapusin na tayo sa oras, Andrew. Pwedeng Okay, manawagan ka na sa ating mga kababayan sa Arizona, sa Texas, San Leandro, at saka sa Canada. Bago ko ibato ang panghuling katanungan ko sa iyo, manawagan ka na sa kanila. Wow. O sige. Mga kaibigan, and of course, sa lahat ng nagmamahal sa inyong show, thank you so much. And I do appreciate your time with us. At sana may napulot kayong mga aral. Marami, of course. So, Okay, sa lahat ng mga Filipino-Americans living in America and at the same time Phil-Canadians sa Canada. August 14, don't you never forget, Arizona at the Royal Palace event venue. August 23, San Luis Bay Area is at the historic Ball Theater. okay. August 29, San Antonio, Texas at the Stable Hall, San Antonio. And of course, September 5 in Whitby, Ontario, Canada Sa Event Center. Canada. And at the same time, kasama ko po rito, of course, Joti of Salbakuta, Buds and Proy, the Underground Rap Group, and at the same time, ang Battle Rap Champion na si Sixth Threat. At syempre pa ang aming musical director ay walang Yes, iba si kundi Boss of course, Alvin Carabeo ang of aming It's Showtime. kaibigan. Correct. Oo. And, Last and a big shout out sa aking mahal na kaibigan, of course, Tita Lerma Cailes of Verse Enterprises. Thank you for bringing us to America. Okay? Yes. Finally, Andrew, I hope you don't mind, itatanong ko tayo sa iyo. Hindi, sige. Ano ang reaction mo rito? Sa 2028, isang taon na lang, election na naman. Anong pakiramdam mo at anong masasabi mo sa komento ng karamihan na nung last elections, ang mas yumaman daw sa lahat ay ikaw? Sa pag-endorse or sa pagbigay ng entertainment sa iba't ibang sorties nung kampanya. Ang masasabi ko lang honestly is hindi po yun sa yung sa damdaming iniisip na pag-asenso, pagyaman. Alam niyo po sa kaunting pagmamalaki, in between those time na nag-perform ako doon sa mga sorties na yon, tsaka doon sa mga campaign na yon, in between those times, alam niyo po, shareholder naman po ako ng Facebook eh. So, hindi po hindi po release 'yon para daungan natin ng pag-iisip na doon po ako yumaman sa how do you say, yung mga sa mga kampanya, campaign and mga ganun campaign sortie. Hindi po 'yon ang pagsisikap po ng aking endeavor palagi ay at that time is yung pagnenegosyo ko po and all that. Pero yung mga sortie and mga campaign yun po ay additional lamang. Additional lang po yun kasi sa pagmamahal ko na rin po yun sa ating mga taong bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi po mga kaibigan, sa buong sortie, sa buong campaign period nung nakaraan at nung nakaraan pa,
Nung second to the last at yung last. Alam niyo po, hindi niyo lang po kasi nakikita ng lubusan at tahasan yung mga taong bayan na ang nakikita niyo lang po kasi sa YouTube paggabi na. Pag nagpe-perform na ako at gabi. Ang hindi niyo nakikita, yung bandang tanghali, papuntang hapon, bilad na bilad po sila sa araw. Naghihintay Bilad sila. na bilad po sila sa araw na halos ikapula na ng kanilang balat at ikasunog ng kanilang balat. Ano ba naman yung pagdating ng hapon o pagdating ng gabi, may isang Andrew Ing magpapasaya sa kanila. Saya sa kanila. Para mapawi at maibsan yung sobrang init at pagod na halos kulang-kulang na lang ihimatayin ka sa sobrang... Ako nakikita ko, nararamdaman ko. Kaya binabawi ko yon sa pag-e-entertain sa kanila. Okay. Kaya ang nakikita lang ng tao, yung nagkakasiya ang mga tao, nagtatalo na, nagsisigawan, nagbababla, nagtataas ng mga kamay. Yun lang po yung nakikita nyo sa YouTube. Pero hindi nyo po nakikita yung bilad nila sa araw. Kaya nga sabi ko sa kanila, Kaya deserve nila talaga na mapapasaya sila. wag po kayo mag-aalala, mga giliw kong mga kababayan, bago ako magsimula. Kasi nakita ko kayo, bago ako umakyat ng entablado, nakita ko po kayo kung paano kayo nabilad dyan sa araw. Kaya sinamahan nyo po kami sa init ng araw, hindi po namin kayo iiwan sa patak ng ulan. Kasi iba talaga nagpapaulan para mapanood ka lang. Di ba? Yeah, may mga video ko nakikita nyo na Correct. Totoo. Kami nasaksihan namin yan. Sa Ormoc. I don't care. Oo. Yes. Hindi pa. Wala po sa akin yun, Oo. Di ba? Kaya yun, pagmamahal po yun, pitak po yun ng aking puso dahil gusto kong paligayahin ng mga taong bayan at mga kababayan natin na kung saan man ako nandodong probinsya. Yun po ang pitak doon. Yun po ang ano doon. Yes. Thank you very much, Andrew E. And happy birthday! Happy birthday! Thank you. Kay Pag wala Andrew kayong E. gagawin, daan kayo doon. Sure. Thank you. Salamat, Andrew E. Andrew E. Ayan po. Thank you. Wala po sa inyo Good luck to you. pagsasalamat. Sa akin po ang pasalamat. Thank you so much. Salamat. Ayan. Andrew E. Okay. Suportahan po natin. Lalo na sa ating mga listeners, sa ating mga viewers po sa iba't ibang, lalo na sa ibang bansa na talagang interesado silang panoorin. Sana nga ay malapit din sa inyo. Tito Louie, baka kapos ito sa oras, ang mga babatiin mo muna bago ang ating mga nanay. Gusto ko lang batiin ang napakamabuting professional na tumutulong sa akin doon sa hotel na nag-stayin ko. Grand Westside Hotel, Mark Tibig, Brand De Leon, Jude Lacaucau, Carl Danau, Nafi Ismael, and Aneri Santa Cruz. Maraming salamat sa tulong niyo sa akin. Maraming salamat sa pasalubong. Ay, ganda. Tito In Louie. fairness, ha? In fairness. Salamat. Oo. In fairness, maganda. Mami Sherry Ramirez. Yes. Good evening. And of course, si Joyce Ramirez. Si Mami Norma Karingal. At ang pambansang nanay. Nanay Linda Sonsa. And of course, si Tita Aida Espiritu. Si Tita Becky Villanueva Tazuka. Pero bago yan, ituloy-tuloy ang ating batian at hindi na natin mapapag-usapan pang ibang mga dapat pag-usapan natin. Kakapusin na po tayo. Paalala lang po sa atin pong mga misis, eto po, ayan. Sa ating mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis. Fantastic! Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sibum on cotton. Gawa ng ACS to.
Yes! Hello muna, of course, Reggie Luzada, si Ligaya Anki dyan sa Alaska, si Conitan Aguilar, si Oginar Vice Rodriguez, na kanina pa nakatutok, si Onika Ihako ng San Jose del Monte, Bulacan, Mel de la Cruz, Tita Becky Villanueva Tazuka, of course, Rina Alcantara Mayli, si Vasey Bunsoy, Cleofe de la Paz, dyan sa Palanan, Leo Javares, si Yan E. Santiago, hello sa inyo dyan, Joel Yap, Melvin Ogbamin, hello, si Shari Picho, dyan naman sa Seattle, Washington, Marshall Uy, si Risa Halbena ng Calamba, Laguna, Jovina Garcia, hello, salamat, Marshall Uy, si Shari Picho, and Jojo Macwindoran Mabalot, dyan naman po sa United Kingdom, Rocco Mejia 811, Josephine Garimbaw naman sa Michigan, at saka si Kid Wizzy Garland, hello, Marshall Uy, Don Morde, hello, at of course, Audio Nervous Rodriguez, Alice Morris, hello, magandang gabi. Sa Hong Kong ba yun si Alice Morris? Marlon Benavides, Angelo Redaha ng Malolos, Bulacan, at saka marami pa po, si Patrick Laroco, Tito Louie, sino pa? Si Marilu de Guzman, of course, Ed Campos at Frank Crawford, Norma Albano at saka Lisa Ventura Tomas. Batiin din natin si Tito Gorgie dahil may pag-graduate siyang 2 bukas. Oo. Congratulations sa aking anak at sa aking pamangkin. Mas congratulations sa iyo. Si EJ tsaka si Ayan. At least, congratulations talaga sa akin dahil tapos na. Yung anak mo, pahinga na ako. Yung anak mo talaga, magna cum laude. Oo, salamat graduating po, Panginoon. bukas. Salamat, Diyos ko. And of course, si Ayan din, ang pamangkin ko, cum laude naman. I know. Yes! At sino pang ating babati? Si Tita Aida Espiritu. Joe Barameda. Siya, Kuya Joe Bar. Maraming salamat. At bukas na natin tutuloy chikahan kung makakaabot dito. Dahil nga, ilang na lang, 'di ba? Ilang gabi na lang makasama sa amin. Pansamantala po muna hindi niyo kami mapapanood. Magbibigay daan po sa impeachment. Pero since yun nga kami muna ang mai-impeach. Nakatutok na rin si Arnel Yap ng Qatar at Yan E. Santiago at Marshall Uy. Okay. So ate po'y manalangin na. Tapos po tayo sa oras. Para po sa kapayapaan sa Pilipinas, si Tito Jerry ng panghuli. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tuloy na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakawawasak ng impluwensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Oy, sa ating YouTube, si Beth Gray, salamat. Si Janet Sagalongos, palain na sa Amerika din. Hope makakapanood ka dyan sa mga concert o malapit sa iyo sa concert ni Andrew E. Si Janet Sagalongos. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. At ako po si Jerry Olea. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Good night po. Ang DZRH #1 na naman. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo.
Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyo